Muli isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Good morning. Sa ating batayang teksto ngayong umaga, ngayong linggo, nabasa natin mula sa Ebanghelyo ni Juan ang mga natatakot na alagad sa araw ng mabalitaan nila mula sa mga babaeng alagad na nagpunta doon sa libingan na wala na doon ang katawan ng Panginoon Hesus. Iniisip nila, baka may nagnakaw. Sa araw din iyon, nabalitaan din nila, binalita sa kanila ni Maria Magdalena na nagpakita sa kanya ang kanilang dakilang guro doon sa libingan nung siya na lamang ang naiwan doon at nag-iisa. Pero marami sa kanila hindi makapaniwala. Ang hirap sigurong paniwalaan na ang isang patay ay muling nabuhay. Kahit na dati na nilang nakita na si Jesus, binuhay ang patay niyang kaibigan na si Lazaro. Sa mga panahon na yun, natatakot sila. Balot sila ng takot. At sa pagkabalot sa kanila ng takot, itong mga alagad ay nagsama-sama, nagkulong sa isang bahay. Sinarado yung mga pintuan at bintana. Puno ng pangamba na baka usigin sila ng mga pinuno ng mga Hudyo at ng mga Romano. Sapagkat baka isipin ng mga ito, kinuha nila o tinago nila yung katawan ng namatay nilang Hudyo. At wala silang katiyakan sa kung ano ang pwedeng mangyari sa kanilang hinaharap, sa kanilang future. Pero kahit sarado yung pinto, kahit sarado yung mga bintana, doon sa araw na tinutuloyan, sa bahay na tinutuloyan nila, sa oras na iyon, nakapasok si Jesus. Nakapasok si Jesus sa kanilang kalagitnaan. Hindi siya nahadlangan ng takot nila. Hindi siya napigilan ng mga pader ng pangamba at kawalan ng pananampalataya na itinayo nila. At ang unang salita na sinabi ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Sabihin nyo, sumainyo ang kapayapaan. Sabihin nyo po sa kapatid mo. Sumainyo ang kapayapaan. Ayan. Mukha bang payapa? Yung kanyang mukha. Ang unang niyang sinabi, sumainyo ang kapayapaan. Unang sinalita niya, na makita niya yung kanyang mga alagad, peace be with you. Hindi, bakit kayo natatakot? Bakit kayo nalulungkot? Bakit kayo nagpupulong? Kapayapaan ang hinatid ni Jesus sa oras ng takot at pag-aalinlangan ng kanyang mga alagad. Kaya kapayapaan galing sa tagumpay ng kanyang huling pagkabuhay. Ang mundo natin ngayon ay pinag-aarian ng takot. Maraming tao ang nababalot ang kanilang puso ng takot. At maraming tao hindi alam na nakakaramdam pala sila ng takot. Takot na mula sa pagiging mahina at walang lakas na lumilikha sa kanila para maging mapagmataas, maging mas makapangyarihan, o magutong sa kapangyarihan. Takot na mula sa karahasan at digmaan na lumilikha ng kaguluhan. Takot mula sa kakapusan na lumilikha ng pagkagalit at kawalan ng kakontentuhan. Takot mula sa pagkakaiba-iba na lumilikha ng pagkakawatak-watak. Takot mula sa kawalan ng kapanatagan at seguridad na humahantok sa galit at pagkamuli. At takot mula sa walang katiyakang bukas na lumilikha ng kawalan ng pananampalataya at pag-asa. Ilan sa inyo, mga kapatid, ang nakakaramdam ng ganitong klaseng takot? Puno ang mundo natin ng takot
na nililikha ng malikot nating isipan. Ngunit ang pangako ng muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo ay kapayapaan at kapanatagan sa mga nabibigatan nating pag-iisip, damdamin at kaluluwa. Alam niyo yung takot, mga kapatid, ay normal, natural na emosyon ng tao. Subalit, kapag tayo ay nagpalamon sa takot, kapag tayo ay nagpadaig sa takot, paparilasayin yung ating kilos nito. Ipaparalyze niya yung ating pag-iisip dahilan para mahirapan tayo mag-isip kung ano yung pwede nating gawin. Dahilan para tayo ay hindi umasa. Dahilan para isipin natin na wala nang pag-asa, tapos na ang lahat. Ganun yung ginagawa sa atin ng takot. Minsan yung takot, naglalagay din sa atin para gumawa ng mga bagay na hindi ka aya-aya. Alam niyo yung pagkaganit, yung greed, mula yan sa takot na maubusan, takot na mawalan, yung gera na nararanasan natin ngayon, nararanasan sa ibang lupalot ng daigdig, nagmumula yan sa takot. Takot na sila ay madaig. Takot na sila ay malamangan. Yung pagkamuhi at galit sa kapwa, nagmumula rin yan sa takot. Takot na maging iba. Takot na mapil nila, insecure sila, umahina sila. Pero ang biyaya ng muling pagkabuhay ni Jesus ay nagdadala dapat sa atin ng kapayapaan. Kapayapaan. Ang matibay na katibayan ng biyaya na ito ni Jesus ay ang kanyang banal na Espiritu. Sinabi doon sa verse 22 na hiningahan ni Jesus yung kanyang mga alagad. Alam ko, ilang beses ko nang nasabi sa inyo ito na yung kung aalamin nyo yung Hebrew word at Greek word ng hininga o hangin, ito ay katumbas sa Espiritu. Kaya nga sinabi ni Jesus, nung hiningahan niya yung kanyang mga alagad, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ngayon ay Easter time. Pero madalas, pinagdiriwang natin yung pagtanggap ng mga apostoles o mga disipulo ni Jesus ng Espiritu Santo sa panahon ng Pentecost. At madalas, binabase natin yung pangyayaring iyon sa mga gawa. Pero dito, sa sulat ni Juan, tinanggap ng mga disipulo yung Espiritu ni Kristo sa oras pagkatapos na siya ay muling nabuhay at nagpakita sa kanyang mga alagad. Pero sa kalagitnaan ng mga kapatid, wala si Tomas. Nasaan si Tomas? Nawawala si Tomas. Siya yung bukod tangi sa 12 na hindi nakakita na si Jesus nga ay buhay. Buhay, ibig sabihin, may laman, may katawan. At nung sinabi ng mga kasamahan niyang mga alagad, na nakita namin si Jesus, ang ating Panginoon, buhay. Nagpakita sa amin dito, sa kalagitnaan namin. Pero anong sinabi ni Tomas? Unless makita ko yung kanyang butas dito sa tagiliran. Kasi nung bago siya tanggalin doon sa krus, sinugurado ng mga sundalo na siya ay patay. Kaya binutas yung tagiliran niya. Unless na hindi ko makita yung butas sa kanyang tagiliran, yung sugat sa kanyang mga kamay, sa kanyang mga paa, hindi ako maniniwala. Kaya nga, bansag sa kanya, the doubting Thomas. The doubting Thomas. Alam niyo, sa panahon natin ngayon, marami ang katulad ni Tomas. Puno ng takot. Puno ng pag-aalinlangan.
mga taong sugatan, puno ng tanong at pagdududa. At minsan, ganun tayo. Kahit tayo ay mananampalataya ni Kristo, kahit tayo ay mga Kristiyano, may mga pagkakataon sa ating buhay, nawawalan tayo ng pag-asa. Nawawalan tayo ng pananampalataya. Lalo na pag tayo ay humaharap sa mga matitinding pagsubok. Kaya nga madalas tanong natin, kapag mayroong matinding trahedya na ating nararanasan o hinaharap, ang tanong natin, nasaan ang Diyos sa ating kalagitnaan? Buhay ba ang Diyos? Kaya nga siguro may kanta si Gary Lee na natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? At si Ate Guy, mayroong pelikulang 3 taong walang Diyos. Sapagkat madalas tayong mga tao, sa gitna ng kaguluhan, sa kawalan ng pag-asa, nawawalan din tayo ng pananampalataya. At nagtatanong tayo, nasaan ang Diyos? Tunay bang may Diyos? Buhay ba talaga ang Diyos? At humihingi tayo ng himala. Humihingi tayo ng sign. Madalas, ganun yung ginagawa natin. Gusto natin yung tangible proof na buhay pa nga ang pag-asa na ating pinangahawakan. Kaya siguro hindi ko masisiksi yung iba nating mga kapatid na Kristiyano na laging meron silang mga palatandaan na nagpapahiwatig na buhay ang Diyos. Tayong mga protestante, mga ebanghelikong Kristiyano, gumagamit tayo ng sign, symbols, para ipaalala sa atin na naririyan ang Diyos. Buhay ang Diyos. Pero alam nyo, mahirap sa ating mga tao na magtiwala basta-basta. Kasi visual being tayo. Gusto natin nakikita. Gusto natin nararanasan natin. Kaya nga, madalas ang ating motto, to see is to believe. At kahit sa ating modernong panahon, lalo na pag umarap tayo sa korte at lilitisin tayo sa isang kaso, importante yung proof of evidence. Hindi tayo basta-basta hatulan, hindi hahatol basta-basta yung isang hukom nang walang proof. Di ba? Walang proof. Pero sabi ni Jesus kay Tomas, mapalad ang mga naniwala kahit hindi nakakita. Siguro sinasabi ni Jesus na huwag kang mamuhay sa pananampalataya na nakabase lang sa mga nakikita mo. Kaya nga siguro sinabi ni Apostol Pablo sa Roma chapter 10 verse 17, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, hindi ng mga nakikita. Kasi alam niyo mga kapatid, ang ating pananampalataya ay higit pa sa ating mga nakikita. Ang pananampalataya natin ay kayang tumanaw sa hinaharap, sa mga bagay na hindi pa natin nakikita at nararanasan. Pero maganda rin yung ginawa ni Jesus. Hindi niya pinagalitan si Tomas sa kanyang pagdududa. Ang ginawa niya, hinanayahan niya si Tomas. Ibinalik niya si Tomas sa kanyang harapan. At sinabi niya, hawakan mo. Tignan mo. Baka sakaling maniwala ka. Ano yung sinasabi nito sa atin bilang simbahan, mga kapatid? Alam niyo madalas, ang pangit ng tingin ng mga Kristiyano kay Tomas. Kasi, ano ba naman to? Ang hinang disipulo nito. Pagkatapos ng mahabang taon na kasama niya ang Panginoong Yesus, pero nagdududa pa rin siya. Pero alam niyo, katulad na sabi ko kanina, marami sa atin katulad ni Tomas. At palagay ko, si Tomas ay nagsasalarawan ng ating
nangihinang pananampalataya. Sa panahon na tayo ay nababalot ng takot at pangamba. At ipinapaalala sa atin ng ating Panginoon na huwag tayong matantili, mapako sa kung ano lang yung ating mga nakikita. Sapagkat madalas yung ating mga nakikita ay nagdidikta kung ano yung ating paniniwalaan. At kung yung ating mga nakikita ay nagpapahina sa ating pananampalataya, papahinain din lalo nito yung ating pananampalataya. Hinahamon tayo ng ating Panginoon na tignan yung bukas, yung ating buhay, nang higit pa sa anumang ating nakikita ngayon. Higit pa sa hirap at pagdurusa na ating nararanasan ngayon sa inahan. At tignan natin ang ating buhay nang may pag-asa sa Diyos. Pero Pastor, paano kung wala na talagang pag-asa? May mga ganong tao eh. Minsan, merong mga tao na ang pinagkakapitan na lang nila isang bagay, isang tao para sila ay magkaroon ng pag-asa. Tapos dumadating pa yung time na mawawala pa ito. Dumadating yung time na yung pa yung nagpo-post para mawalan palalo sila ng pananampalataya. Ito ay nagsasabi din sa atin, mga kapatid. Nung pinakita ni Jesus kay Tomas, hawakan mo, tignan mo, baka sakaling ikaw ay manampalataya. Nagsasabi ito sa atin, mga kapatid, bilang isang simbahan. Naglalagay sa atin ng hamon na maraming tao sa ating komunidad na nawawalan ng pag-asa. Marahil wala namang pag-asa. At bilang katawan ni Kristo, responsibilidad natin na maging simbolo ng buhay na Panginoon sa ating mundo ginagawa. Na yung mga hindi nakakakita, hindi naniniwala, ay makakita. At hindi lang makakita, makaranas, makahawak, makaamoy, makarinig na tunay ngang buhay ang Panginoon. Buhay at laging naririyan sa ating piling. Iniimbitahan tayo, mga kapatid, ng ating Panginoon Jesus na mamuhay ng may pananampalataya. Hindi lang sa mga bagay na kaya nating makita o mahawakan, kundi sa mga pangakong minsan hindi natin nakikita, pero totoo. Maging katawan tayo ng Kristong buhay sa ating alam. At tayo mga mananampalataya, hinahamon ng ating Panginoon na manampalataya nang higit pa sa ating mga nakikita. Tulad ng sinabi niya kay Tomas, "Blessed are those who have not seen and yet have believed." Tayo yun, mga kapatid. At tayo rin ang inaasahan niya na maging pagpapalo para sa iyo. Umayo nga tayo at maging katawan, mga kamay at paa ng ating Panginoong buhay.